guys, magandang araw. Good morning, good afternoon. Today, ang aking vlog is about dun sa aking recent travel. Gusto kong i-share sa inyo kasi alam niyo naman, nung nag-start na yung pandemic talaga, hindi na talaga tayo nakaka-travel. Lalo na if it is out of the country kasi ang daming restrictions, ang daming requirements. So it's talaga napaka-troublesome niya. Maganda na yung April 26, nag-open ang isang country dito sa Asia, dito sa Singapore for tourists. The following day, nag-book ako ng flight going to Singapore kasi wala na masyadong restriction. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo, ano yung naging travel experience ko and how is Singapore nowadays after the pandemic. Kasi talagang nakakapanibago siya. So makikita mo doon talaga yung ano naging effect ng pandemic sa bansa na to. At sana may matutunan kayo sa aking vlog na ito. Okay, syempre mag-start tayo paano mag-book ng flight. At alam naman natin na unang requirements talaga, number one requirements kung lalabas ka ng bansa is ang passport. So we have to check yung validity ng ating passport. At regarding sa passport, alam ko, noong nag-pandemic, ang hirap din kumuha ng passport. So, ang tip ko sa inyo, alam nyo, try nyo mag-book ng madaling araw. Nako. Andun, lumalabas yung mga available slots. Ayan ha. Okay. So, syempre, pag magpapabook na tayo ng ticket, pipili tayo ng airlines na gusto natin. Diba? Madami namang available airlines yan na bumabiyahe ng Singapore. Pero kasi, naghanap tayo ng yung pasok sa budget natin. Suki talaga sa akin yung Cebu Pacific. Kasi actually sila yung pinakamurang na nag-o-offer ng pamasahe going to Singapore. Pero kung medyo maaga ka kasi, makakapaghanap ka naman, some of the airlines like PALS, Singapore Airlines, and then the Scoot. Marami. Makakachampo ka rin ng murang pamasahe papunta doon. If maaga ka ng booking. Kasi nag-book ako ng aking flight, merong mga add-ons na ina-offer. So, since yung flight is panggabi, nag-avail na ako ng dinner. And then, hinad ko na rin yung insurance. Kasi, for me kasi, lalabas ka ng bansa eh. At maganda na yung sigurado ka at ano mangyayari sa'yo doon. Lalo na ngayon, still, meron tayo mga COVID cases. Pandemic is still in. So, mas maganda na rin talaga na protected tayo. Okay. Once na nag-book ka, ang airlines meron ipapadala sa iyo na link about the requirements. Pero bago ka mag-book, recommend na basahin mo rin yung link na to. It is the safetravel.ica.gov.sg. So, andito kasi yung mga updates nila regarding travel requirements. So, April 26, the time na nag-open ang Singapore for tourists. So, the following day, April 27, doon ako nag-book ng aking flight. Maaga ako sa airport kasi para akong allowance if ever merong mga na-require yung airlines na hindi natin alam. So, maganda na yung maaga. Pag open ng counter for check-in, nag-check-in na kaagad ako. Yun. Kaya lang, nakakalungkot kasi ito yung story na offload ako sa aeroplano. Actually, na-late lang ako ng 4 minutes kasi di ba dapat 45 minutes dapat nakapag-boarding ka na. Unfortunately, in my case, kasi hindi ako nakapag-boarding kaagad. Ang daming concerns on that day actually. Ito pa, natagalan ako sa immigration. Normally naman, may mga requirements na hindi na hiningi sa akin from the past, na hiningi sa akin ngayon. So, i-share ko lang sa inyo. Kagaya no invitation letter and then yung card ng kapatid ko na nakatira doon. Kailangan nilang malaman kasi kung saan ako titira doon. At di naman talaga yung laging tinatanong ng immigration dito sa atin. So, pagdating doon, anong gagawin mo, saan ka titira? Yung mga previous travels ko kasi prior to pandemic, hindi naman ako hinihinga ng ganon. Kasi siguro nakikita nila na kasi since 2010, constant naman na yung biyahe ko sa country na to. But, eto nga, nag-travel ako recently, hiningi sa akin yun. Unfortunately, hindi ako nakapag-provide, hindi ako nakahingi. So, I have to call my sister pa. At eto pa, yung mga ID ko, since employee ako, so tinanong din sa akin yung ID. Ang problema kasi, wala na akong ID, wala akong company. Sabi ko, paano ako magkaka-ID? Ako nagbibigay ng ID. So parang pinakita ko na lang yung SSS registration ko sa online, sa website na eto, under ako for this company. So cases like those, ayun, hiningin pa ako ng insurance. Nagkataon, wala rin akong
printed receipt ng insurance. So, ang pinakita ko na lang is yung confirmation nila, yung text message sa akin ng insurance company. So, meron naman ako, pero hindi ko lang siya na-ready. So, siguro mga 20 minutes ako sa immigration. So, yun ang kwento. Kaya, ang nangyari, pagdating ko doon sa gate, yun na, nalate ako ng 4 minutes, hindi na ako pinasakay. So, wala akong choice. I need to rebook my flight kinabukasan. And thank you doon sa mga staff na kasi sa akin kasi hindi na nila ako binigyan ng additional charges. So, yun lang, isa sa mga na-realize ko. Kasi actually itong airlines na to, lagi naman itong late eh. Totoo lang. So parang hindi ako ganun ka-worried na hindi ako makakasakay kasi lagi namang late talaga sila. So ito yung tatandaan natin. Ito kasi pandemic, kunti na lang kasi nagdadahing mga aeroplano. So wala masyadong traffic. Sa Himbakawid, so maagang nakakalapag yung mga aeroplano. So tatandaan natin yun, guys. Kailangan talaga tayo sa oras. So yun naman din yung isa sa mga fault ko rin. So yun nga, just make sure na once nakapag-book ka na, you have read all the links, the guidelines, make sure na ma-comply mo ito. So in my case, ito yung mga ni-required sa akin. Actually, no time na to kasi hindi pa nag-update yung kanilang website. So ni-required sa akin ng number 1, the RT-PCR test. Number 2, the vaccination card. Tapos ni-required din sa akin yung back certificate na dinadownload natin doon sa backsource ng DOH natin. At merong website na kailangan mo siyang i-upload na ito. Sinishare ko rin sa inyo. Although, nung ina-upload ko na yung aking vaccination certificate, yung QR code, nag-i-error yung website. So nakalagay naman doon ang naging findings. Pag hindi ma-recognize ng website yung QR code, kailangan ko na lang dalhin yung aking vaccination card mismo. Kung makikita nyo, ito yung naging recommendation sa akin ng website nung in-upload ko yung aking vaccination certificate. If you're asking about booster, kung na-required pa, hindi na siya na-required during my time nung nag-travel ako. Basta ang requirement lang nila is meron kang doses ng vaccination, depende nga sa brand. Kasi di ba may mga vaccination na okay na yung one dose. So just read all vaccine brand doon sa website and then yung duration or yung gap ng first dose to second dose. Na ito, sinishare ko sa inyo. Okay? To check-in counter. Dito sa check-in counter, hinihingi lahat ng travel documents at chine-check nila yon isa-isa. So ayan, nakapag-refresh tayo ng konti. Medyo nagkaroon ng konting aberya doon sa ating check-in baggage. Kasi pinapansin nyo yung bag ko kanina. Dapat yung haba niya 39 inches lang. Pero inabot tayo ng 43. So I need to adjust. I need to repack my bag. And requested for wrapping. Yan na-compress yung bag. Ayun, pasok sa banga. At yun, kung pupunta ka ng Singapore, ang requirement lang ngayon ay dapat fully vaccinated ka. And 3 days before your trip to Singapore, kailangan mag-fill up ng SG invitation card. At yun, yung mga link po na kakailanganin nyo, nilagay ko po sa description ng video na to para maging guide nyo po. Abangan nyo po yung part 2 kasi papakita ko yung ibang footages at mga na-experience ko at na-observe ko sa Singapore. Bye! See you next time and thank you for watching. God bless everyone! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
wanna do